So mga kagala, magpapagas lang tayo. Papapultak mo lang muna kami. 53 na pala ang premium ngayon. Habang naghihintay tayo, magcha-charge lang ako rito sa likod ng cellphone. Using power bank. 400 mo lang. Yun, oh. 400. Meron pa kasi tayong tira. Ngayon di malaman ni Madam Gala kung saan kami kapupunta. Kung saan kami tutungo. Gusto mo magtagaytay? May load pa ba tayo? Yung easy trip na lang loloadan mo. Para magsasanta raw sa ako. Magsiset tayo ng 0-0 mga kagala. Yan. So, ayun na nga mga kagala. Dahil wala nga talaga kami plano kung saan kami pupunta. Napag-desisyon na namin ni Madam Gala na mag Tagaytay. Copyright Tagaytay. Quick. G ka ba doon? G. Peace bomb. Para makulit. Yan. Yan. Kasi kanina dapat kami, pa-Quezon. Kasi pag nag-Quezon tayo, baka abutin tayo ng gabi. Wala ring doon. Ano? Masyadong Abutin ng gabi? Tingin mo sa Tagaytay, di tayo abutin ng gabi? Di, abutin naman tayo ng gabi sa Tagaytay, pero at least marami tayong kasabay. Pero before we start the episode na to, motovlogging, gusto ko muna mag-pray. Lord, guide us sa pupuntahan namin sa mga naiwan sa bahay, mga namin sa buhay. Lord, guide mo kami hanggang sa makauwi. Ikaw po manguna sa amin. Itago niyo po kami sa likod niyo, Lord. Itinataas po namin sa inyo po ito lahat. In Jesus' name, amen. So, ito, another vlog, another motovlog naman. Nakaraan car camping vlog sa Camp Mori, itong previous. Tulad nga ng nasabi namin sa inyo, minsan ay nagmo-motovlogging kami. Hindi kami expert, pero try namin. Try namin yung best. Kasi nanonood din kami ng mga motovlogging, car camping. Ayun nga kasi like sa car camping, may hinahanap akong vlog na hindi ko talaga mahanap-hanap. Kaya kami na lang mismo ang gumawa. Kung mapapansin nyo, hindi man perfecto na yun nga. Kasi ako hinahanap ko bilang nagka-car camping. Gusto ko malaman yung sitwasyon bago ko siya mapuntahan. Like yung mga dadaanan, CR, campground, yung init, yung weather, kung gaano kalayo, kung may quiet time, tulad ng mga ganon. Kasi sabi ko nga sa inyo sa previous vlog, gusto namin mag-relax pag kami nagka-camping. Gusto namin sa peaceful, quiet, tahimik, probinsya feel ba? Etong motovlogging is, pag wala kami magawa, eto gagawin namin. Ayun nga, dapat nga magki-Quezon kami. Sabi nga, baka gabihin kami. Dahil wala kang dumadaan masyado doon. Okay lang. Kaya nagtagaytay kami. Para safe daw kasi marami kasabay. Nandito tayo ngayon sa Bituang Manok ng Rizal. Na tinatawag nilang Bituang Manok ng Rizal. Kung mapapansin nyo, ayan o. Twisties. Mga natututunan ko sa mga napapanood ko. Yan. So, ayan mga kagala, samahan nyo kami sa aming motovlogging. Papunta lang Tagaytay. Magkakape, magla-lunch. Di pa kami nagla-lunch, breakfast pa lang. Sanay naman kami sa mga ganyan. So, paano mga kagala? Mag-update kami pag nasa expressway na uli kami. Matagal-tagal ako hindi nakapag-expressway. Ayan, papaload ko muna kay Madam Gala yung aming easy trip. Easy trip ba sa south? Sana wag kami ulanin. Pero ready naman kami, may kapote naman kami dala. Ayan na mga kagala, kakaliwa na tayo ng expressway. Dito pala tayo galing sa Bikutan. Entering na tayo ng expressway. Matagal-tagal din tayo hindi nag-expressway ng motor Kaya masarap na naman sa feeling tong ganito. Hey! Expressway Gaming! Dito na yan yung isa, pinasok yung 200cc, 250 ba yun? Hindi binasa. Ayaw basahin. Bawa kami yung card. Ma. Ano ba yan? Nandito na nga yung sticker sa harap, di pa rin nabasa. Anyway, expressway na tayo. Bibira na naman tayo. Woo!
sunod lang. Sarap! South Luzon Expressway. Exit tayo ng Santa Rosa. Hindi na tayo magkakalak. Para medyo mahaba. Kasi hindi na kami nag-load ng Pangarep ID. Sarap na expressway. Mamaya, paano? Stop over kami sa gasolinahan dyan. Nauuhaw na kami. Inom kami ng Coke Zero. Sarap ng hangin. Walang masyadong araw. Actually, hindi kami masyadong sa south. Kasi parang nabibitin kami sa biyahe pag south. Hindi katulad ng north talaga. Napakahaba ng marami kang pwedeng puntahan. Like ng Ilocos, pag trip mo, Ibigan. Hindi tayo sa fast lane. Tapos pasok tayo mamaya sa standard. Overtake lane tayo. 2:50 oras ngayon, 2:50. Magti 3 o'clock. Ilang oras na tayo nagbiyahe? Siguro mga isang oras na tayo bumabiyahe. O wala pa. Ganun na rin. Dito na pala tayo sa Paranaque. Sana pagdating ng panahon magkaroon na ng kalsada, Rizal to tawid ng Laguna Lake dito, Tagaytay. Kasi layo pa iniikutan natin eh. Alam nyo ba mga kagala, nung first time kong pumasok sa expressway, sarap sa feeling. Kasi dati nakikita ko lang sila eh, yung mga nakamotor. Ngayon ito pala yung feeling nila sa expressway ka oh. Nga pala based sa consumption natin, kumukonsumo lang si Dominar dito sa expressway ng 22 km per liter. Matipid siya. Talagang kung biyahe lang talaga makapasok expressway, okay na tong Dominar 400. Kawasaki na rin siya. Malapit na mag 1 year sa amin to. Talaga nung una, alam nyo ba, hindi ko mag-gets kung bakit nila binibenta agad yung Dominar. Parang mga 3 months, 4 months pa lang. Ngayon na-gets ko na. Kasi meron kang hahanapin. Parang lang yan eh. Dati galing ako sa 110cc Yamaha X1, Suzuki Smash. Tapos nung nagkaroon ako ng NMAX, sabi ko nung tumagal-tagal yung NMAX, sabi ko parang hindi siya 150cc. Nagkaroon din ako ng Raider. Tapos nung sabi ko ba't parang ang bagal. Tapos nung nasakyan ko na yung Dominar, bilis na ako. Tapos nung habang tumatagal, may mga nakakasabay na ako, napapanood ko sa vlog. Ayun, yun pala talaga. Yan ang ng Pilipino eh, yung hindi masyado, hindi makontento. Hahanap-hanapin mo talaga yung aminado naman ako doon na gusto ko ang gusto ko ipalit ngayon. Hindi naman ako magpapalit ng malaking CC. Ang gusto ko lang ngayon is magkaroon ng adventure bike. Ang iniisip namin is itong MT450 na tawag dito na anong brand nga si MT450? CF Moto? CF Moto na MT450 na napakaganda ng review sa kanya. Kaya nagagalit nga si Madam Gala kasi wala pang isang taon tong motor. Sawa na. Dito na tayo sa Pilinbes. 3 o'clock na. Sana pala rin kami magkaroon ng camera, action cam, para may kuha yung harap ko. Kasi bumili na kami ng cellphone holder para kami na-mount sa helmet. Yun muna. Kasi usually mga vlogger, dalawa-dalawa talaga camera nila eh. Sarap ng panahon, hindi maaraw, malamig yung hangin. Sana umulan. Dito na tayo sa Pilinbes. Nagpasa tayo ng Alabang.
Parang ang lapit ng Tagaytay ngayon ah. Inom tayo ng soft drink. Hindi na ako nag-waste kasi kabisado ko na yung exit saka yung papunta. Stop over muna tayo ng Shell. Marami bang naka-parking? Yan. Soft drinks break muna tayo. Lock tayo helmet. Tapos guante. Coke Zero. Yan, tapos na kami mag drinks break. Nag soft drinks lang kami. Kasi mainit sa Taguig kanina sa Taytay. Kaya ito, alis na uli kami. Ano na kami, diretso na kami. Tagaytay na talaga to. Wala na yung stopover to. Kasi malapit lang siya eh. Hindi mo kailangan ng maraming stopover. Sinipon ako naman ah. Sinipon na naman ako dun ah. Ay, thank you po Lord. Tara. Ow! Tayo ay patagaytay na. Samahan nyo na kami. Patagaytay na kami. Dire-diretso na to. Malapit-lapit na kami kasi nandito na kami sa unang gasolinahan sa expressway. Sunod-sunod na to eh. Expressway na uli kami. Labas na. Yun oh, bilis ng truck oh. Ganda ng panahon oh. Hindi ganon kainit. At di rin ganon kakapalang ulap. Kaya walang possible na umulan. Walang posibilidad na umulan. Kaya takbong 90-100 na tayo. Kakalagpas lang natin ang MCX. Santa Rosa, Laguna exit natin. Time check 3:10. Saglit lang tayo nag-stop para uminom lang ng soft drink. Baguio, magkakape na naman. Tapos kakain sa Good Taste. Nabis talaga dun pag overnight ka dun. Pag meron na tayong action cam, para hindi sayang yung para makagawa tayo ng maganda. Saka kailangan ko magpakabit ng ilaw dun. Dahil wala pa akong extra light. Nung bumiyahe kasi kami, hirap na hirap ka ako. Nasa gilid lang ako ng tiplik. Masakit pa. Hindi pa ako naka-clear lens. Talagang kapaka pa. Hindi pwedeng itaas yung visor. Yung mga gamo-gamo naman nagliliparan sa mata. Mas delikado. Dito ata tayo last time nag-stop over sa Petron. Okay, dito na tayo sa Santa Rosa exit. Babaybay na tayo ng Patagaytay. Yun nga, hindi na tayo nagkalak. Maparedy ako ng card, baka hindi na naman basahin. Yun, binasa. 137 from Bikutan. Ang Class A. Same yan sa kotse mga kagala. Ayan o. To Tagaytay City. Palatandaan na nandito na tayo kasi yung paggawa ng Coke. Malapit lang naman to from Santa Rosa exit hanggang Tagaytay. Ayun nga, mas
okay. Kung nagmamadali kayo, naka 4 wheels kayo, magkalak. Eh dahil chill ride lang naman kami, ride lang naman talaga hanap namin, hindi na kami nagkalak. Para mas manamnam namin yung bayan-bayan. Gagawin pala natin doon kape, tapos late lunch. Siguro magsisilog lang tayo kasi hindi naman natin kailangan kumain ng mamahalin. Eh, ride nga lang talaga. Hindi naman masyadong traffic. Kaya okay lang din. Isuzu Santa Rosa. Quick ride, coffee ride, and lunch ride. Kaya na mga kakagala, nakakalahati na tayo from Santa Rosa exit. Medyo lumalamig-lamig na rin yung hangin. At ang ganda ng panahon, no? Hindi masyadong lito yung haring araw. Nga pala mga kakagala, gamit naming helmet kasama ng aking asawa is pares kami. Naka Geely helmet kami na matte black. Tapos yung guantes ko is nitro. Then yung aming jersey jacket, ano ba tawag dito? Basta jersey na long sleeve, Imprint Custom, from Imprint Custom. Kasi marami kaming, bumili kami ng jacket, bumili kami ng kung ano-ano. Nainitan kami. Pero dito sa Imprint Custom na binili namin, malamig, presko, lalo na pag tumatakbo. Pero hindi ko siya advice ng ng mga long drive na malalayuan talaga. Advice ko pa rin magsuot talaga ng yung mga padded jacket. Yun yung ginagamit namin pag sobrang malalayo talaga. Like nung nagbagyo kami, yun yung gamit namin. Tapos binili pala ako ni Madam Gala ng waterproof na sapatos. Kasi nung nagbagyo kami, naka Jordan lang ako. Inulan kami ng inulan. Inulan. Yung pa ako namumuti na. Bagyo yun, T-Flex tapos NLEX. Wala na, puting-puti na yung pa ako, basang-basa. Kaya bumili kami ng sapatos na pang ride, waterproof. Palladium pala na brand to. Dapat magdi-DMs ako. Wala na palang DMs noong time na naghahanap ako. Kasi si Madam Gala, naka-DMs yan matagal na. Yun yung suot niya nung nagbagyo kami. Hindi basa yung paa niya. Ako basang-basa. Kulang na lang talaga sumakay na kami ng bus. Pero ulitin pa rin namin yung Baguio ride. Pero gagawin na namin doon Baguio ride, tapos syempre mag-i-stay kami ng gabi doon. Kinabukasan kami uwi para hindi naman bitin. Kasi yung ginawa lang namin talaga, umalis kami ng tanghali, alas 12. Tapos dumating kami sa Baguio, Good Taste, 5:30. Tapos after Good Taste, SM Baguio, nagkape kami. Tapos uwi na. Yun, diba? Yun ang trip. Yun ang tinatawag na trip. Pero mo, T-Flex mga kakagala, alas 11 ng gabi. Tapos weekdays pa, hindi pa weekends yun Yun lang naman, tamang kwento lang. Dahil sa pagbablog, nagiging madaldal na ako Madaldal na makulit. Yan, dito na pala kami sa malapit-lapit na rin kami sa Tagaytay. Malamig na kasi yun Yan ang banat ng Dominar. Pasok naman talaga siya sa expressway. Tapos yung takbong hinahanap ko, usually 100 lang naman talaga sa expressway. Kaya naman yan tumakbo ng 140, 160. Pero yung power talaga na hanapin mo compare sa mga 600, 900. Tapos inline 2, inline 4, malayo kasi single lang tong Dominar Pero pasok na pasok sa banga. Expressway legal. Hindi ka pinapaypay sa expressway kasi kung di ako nagkamali 180 kilogram siya.
190. Tapos dapat talaga pinagpipilian namin yung NK400. Nakakita ko kasi upuan ng NK400 sa ng 450. Maliit yung angkasan, yung upuan ng angkasan. Yung upuan ng Dominar pasok sa upuan ng angkasan. Siyempre, kailangan komportable yung angkas, lalo na yung asawa natin. Sila yung nagbabayad na itong mga bill natin, lalo na to. Siya nagbabayad. Alang yung upuan niya masakit sa puwit, baka hindi niya bayaran. Ipasoli niya. Ayan, malamig pala. Kung nakikita niyo naman yung weather, oh. Oh, clear naman, may maitim lang na ulap, pero piling ko hindi naman uulan yan. Makikisama yan. Kaya kape pala kami sa Starbucks kasi meron na lang kaming 4 na kulang para makakuha na kami ng libre. 4 na lang yung kulang namin, makakakuha na kami ng tumbler. Kukunin pala namin yung tumbler na blue kasi yun yung gusto ng anak namin. Siya muna yung masusunod kasi nanalo siya sa kanilang school. Kaya siya yung nasunod kung ano yung gusto niya. Malamig na, lumatagos na sa damit ko, sa jersey natin. Yan, medyo slow moving dito. Hindi ko alam ba't nakahinto yun, hindi naka-signal light. Sisilog kami o kaya magbubulalo kami. Pero bulalo lang to sa gilid-gilid. Basta masabi lang na bulalo, pare-pares lang naman yan. Mataas-taas na kaming part eh. So mga kagala, kung mapapansin nyo, paiba-iba kami ng angulo ng camera. Kasi tulad yan sinabi ko kanina, wala pa kaming action cam. Nag-iipon pa kami. Kaya sabi nga namin, gagawin namin yung best namin sa pagmo-motovlog, sa lahat ng pagbablog namin. Titignan namin kung saan maganda. Actually kanina, nilagay namin dito sa cellphone holder ko sa motor. Yung pala hindi naka-play. Kumbaga sayang yung effort na ginawa ko kaninang pagdadaldal. Payuko-yuko pa ako, mga kagala, kala nyo. Tapos bandang ulit, hindi naman pala naka-play. Tapos pangalawang subok, naka-play, pero ulo ko lang talaga nakikita. Dapat kita yung katawan yung balikat. Kasi nga wala pa kami action camera. Dito na pala kami sa Tagaytay. Ito yung the legendary rotonda. Pag narating mo na to, Tagaytay ka na talaga. Sobrang dami na talagang nabago. Ano-ano na nang naitatayo. Dati wala pa talaga yung mga yan. Talagang ito yung dating second Baguio destination. Sana sa Tanay maging ganito rin. Magkaroon ng Starbucks, ganon. Magkaroon ng mall. Pero kasi hindi malabo mangyari. Dati kasi wala pa rin naman tong Ayala Sirin eh. Ang meron dun sa mga sa Tanay, mga kainan. Doon pala kami kakain ng late lunch sa pinupuntahan namin palagi. Wala siyang view pero mura lang. Kasi kung view lang naman hanap mo, marami dyan. Kaso yung bulalo nila mahal sa kapagkain. Kasi may view nga yung restaurant nila eh. Ano lang naman kami, quick ride lang naman. Hindi naman na kailangan kumain ng mamahaling restaurant. Naka-budget lang kami ngayon, budget lang. Tapos doon kami mag-i-Starbucks sa medyo, hindi pa kami nakapag-Starbucks doon eh, sa may tabi ng sa may Robinson. Tulad nito sa kaliwa ko. Bago na naman mga restaurant. Sobrang dami na dadagdag. Malamig siya, malamig naman. Pero honest review mas malamig yung Tanay dito. Sa totoo lang talaga. Sobrang malamig yung Tanay. Try nyo dun umakyat. Iba talaga yung lamig niya dun. Saka kung tahimik na lugar, akyatin nyo yun. May mga 24 hours na pagkain dun. Ayun pala yung Starbucks si Raya
Maraming 24 hours doon na pagkainan. Tapos 2 AM. Marami rin talaga nagmi-midnight ride doon. Yan. Malapit na tayo. Tuturo ko sa inyo kung saan tayo magkakape mamaya. Sa iba sana tayo magkakape kaso kasi sayang yung star. Para makuha na natin yung tumbler. Oras ngayon alas 4 na. Siguro bumiyahe rin tayo ng mga 2 oras. Dito mami parang yung sinasabi ko, rich farm. Pero mahal kasi. Tsura pa lang niya. Sarap kumain kasi kubo tapos may view. Saan ba yung mag-Starbucks ako? Dito sa Wind Residence. Dito sa Summit Ridge. Diyan tayo mag-Starbucks mamaya. After natin kumain. Ayun yung Starbucks na yun. Doon tayo. Ilang bar ka na? 2 bar na bawas sa gas natin. Nag-full tank tayo sagad Sagad yun. 2 bar na bawas sa atin. Doon ako mag-Starbucks mamaya. Di ba? Maiba naman kasi common na yung mga Starbucks na pinupuntahan Yun, di ba natin nakikita yun at nakokopihan. Paano na tayo? Sky Ranch Tagaytay. Nga pala, yung mga nagmo-motovlog, meron ditong coffee shop na 24 hours Si Cafe Moto. Turo ko sa inyo. Pag papunta kayo, pag itong way na to, nasa kaliwa yun. Pwede nyo rin yun i-Waze o i-Maps. Cafe Moto. Sky Ranch na tayo, mga kagala Sky Ranch. Nasa kaliwa natin yung Sky Ranch. Yan pala ang Sky Ranch ng Tagaytay Alam ko naman na common na yan. Marami na nakapunta dyan. Pogi talaga ng mga KTM na forma. Nagpapalit yung orange Taal Vista Hotel. Parang tinuturo ko na kayo. Sa mga manonood nito, tinuturo ko na kayo. Nga pala mga kagala, maraming salamat sa mga nag-subscribe. Nasa 1,000 subscriber tayo. Maraming salamat sa mga sumusuporta at nanonood. Kaya mag-alala, ginagawa namin yung best namin. At kung di ka wala ka-subscribe, paki-subscribe na para mapanood mo pa iba namin vlog sa mga ginagawa namin. Ito yung Cafe Moto, 24 hours yan. Tabi ng Petron. Pag gusto mo talaga na may mga pagkain din sila dyan. Pag gusto mo ng ride talaga na 24 hours yun. The best yun. Malapit na tayo sa kakainan natin. Madalas kami rito kumain. Baka magsilog ako rito o titignan natin. Sabi ni Madam Gala baka bulalo daw. Cute kasi ng mga aso rito, nangihingi. So ayun na nga mga kagala, dumating na yung order natin. In-order pala natin is yung bulalo nila. Yung bulalo nila dito is 399 lang guys Tingnan nyo kung gaano karami yan. 2 lang kami. Tapos yung rice nila 25 pesos ang isa, kaya 50 pesos, saka 399, yun yung binayaran namin sa aming kakainin ngayon guys. Paano guys, update namin kayo kung saan kami magkakape mamaya. Tara, let's go! Kape naman tayo, kape. Tapos dun tayo tatambay ng matagal. Hindi na tayo nag-guantes kasi dun lang yun Tingin sa kaliwa. Yan, matatala natin yung Cafe Moto na 24 hours. Sobrang dami rin nagkakape dyan. Nagko-coffee ride. Nakikita ko yung mga post dyan ayun na, malapit na tayo sa Cafe Moto. Dami dyan, mga nakamotor nagkakape. Yun wala pa Ito naman may painting pa. Ang ganda rin ng shell dito. Lamig na. Malamig din mamaya itong gabi. Pero sa expressway wala na yun syempre.
Madadalan uli natin ang Sky Ranch Tagaytay. Hindi pa natin natitikman yung ano doon, oh, mushroom burger. Pero sa Cafe Natividad, kain tayo ng kain, ako ng kain nun. Hanggang sa nawala na yung original na lasa. Lamig, oh, sarap tumambay dun, oh. Magkakape ako, hot coffee. Ikaw na orderin mo. Ang hilig mo sa Amerikano, hindi mo naka-Amerikano. Ayan na! Oh, may Mary Grace, oh. Saan yun? Saan yung Starbucks? Ayun, oh. Ay, no entry. Doon tayo sa kabila. Joke time! Doon pala entrance doon. Sumunod tayo sa batas nila. Kung saan yung entrance, doon ka pumasok. Oh, entrance only. Burger, oh. Dito tayo ay magkakape. Tara. Ikot muna tayo dun, lakad lang. May tiyangge, oh. Dito na tayo sa Starbucks. Dito naman tayo. Kasi lagi na lang namin nadadaanan tayo. Hindi kami mag-Starbucks. Ayun, oh. Puro ano na lang. Tawag doon. Puro doon na lang sa view. Huwag ka mo to. May sige gamit pa naman. Habang binibidyoan mo ko. Kasi nagkukulig yung bag ko. Cellphone. Starbucks gaming. Starbucks at Tagaytay. So mga kagala, tapos na kaming kumain, magkape, pauwi na kami ngayon, pababa na kami from Tagaytay. Nag-Starbucks pala kami dito sa may Summit Ridge. Mas okay siya kasi hindi crowded. O siguro dahil Tuesday ngayon. Oras ngayon is 5:35, pauwi na tayo. And SLEX ulit tayo, hindi na tayo magkakalak, Santa Rosa na tayo. Tapos siguro Bikutan exit, tapos C6. Hanggang sa makarating na tayo sa bahay. Ayan na mga kagala, kakalabas lang natin ng Santa Rosa, Laguna. Expressway na tayo, going home na tayo. Titignan natin sitwasyon sa Bikutan exit. Mag-C6 tayo eh. Oras ngayon is 6:20. Sana walang traffic mga kagala. Ayan na mga kagala, inaabot na tayo ng traffic. Buti na lang talaga nakamotor tayo. Rush hour din kasi, oh. 6:45 na oras ngayon. Haba, sukat Paranaque pa lang tayong exit, oh. Isa pa, Bikutan tayo eh. Bikutan tayo mag-exit, pero sigurado yan sa Bikutan. O kasi walang traffic sa sukat, oh. Sa Bikutan to. Itong traffic na to. Sigurado talaga yung traffic na to. Daming truck saka sa ano. Pinagsama-sama na rush hour. Exit tayo ng Bikutan mga kagala. Today is Tuesday, 6:45. Medyo ang hirap sumingit kasi dikdikan ng labanan. Dikitan. Oh. Nagagalit na naman yung makina ni Dominar kasi traffic.
Ayaw ng big bike to eh. Yung matraffic. Kung nakikita nyo yung nakikita ako sa dulo, dun pa tayo. Masikip din sa kabila. Traffic day! Kakalagpas lang natin ang Sukat Parañaque exit. Itong binabaybay natin is northbound ng South Luzon Expressway. Wow! Ano na tayo ngayon reporter. Ito naman tayo sa kanan. Kung pwede lang tumagos sa kabila tumawid na ako doon. Maluwag eh. So hindi pwede. Kailangan mong tapusin yung expressway. Woo! Napakainit. Hindi tayo sa kanan uli. Oy, maluwag-luwag. Sana all, maluwag. Malapit na kami dyan. Malapit na tayo sa Bikutan exit. Punta tayo sa kaliwa. Masikip. Yun Woo! Give way! Woo! Dahil di naman tayo naka-muffler at di tayo masyado rinig, busi-busi na tayo para unting gilid-gilid. Woo! Success! Yan yung mga nakakatakot na part eh. Yung sobrang liit. Magkano muna tayo warning lights para lumuwag-luwag ng onte. Hop, bulaga, luwag ulit Diba ang kulit ko? Kasi naiinitan na ako eh. Laki, yun, malaki luwahan. Hindi naman hirap. Nakakababisit. Konti na lang, bigutan na tayo. Bango. Hop, kaliwa tayo, kaliwa. Yun, luwag Sama kayo sa adventure namin papuntang Bikutan exit. Sari-saring init na Init ng makina, init ng panahon, init pa rin ng makina namin. Pinagsama-sama na. Sikip. Lipat-lipat talaga. May portion na masikip eh. Yun, sa kanan. Kanan. Ayun ang luwag card. Okay na. Nakita mo yung isang load no isa? 47,000. Grabe. 47,000. Doon tayo. Pasisix tayo eh. Nakalabas din ng SLEX. So ayun mga kagala, di na kami nakapag-video paglabas ng Bikutan exit kasi medyo traffic. Alam nyo naman na cellphone lang gamit natin, hawak-hawak lang ni madam. Ang nagastos namin is 1,322. Isa-isa namin nagastos. Mag-uumpisa tayo sa gas. Nagkarga ako ng 400 sa bahay, pero kasi kaya 400 na yung inabot kasi meron pa akong 3 bars. Pero may matitira pa sa akin dito. Kasi sabihin natin, kung na-consume ko lang
Rizal to Tagaytay, Tagaytay to Rizal is 300, yun lang yun. Tapos yung Starbucks namin, kahit may pastry yun, saka isang drinks, libre yun. Yung isa lang yung binayaran namin kasi meron si Madam Galang, free. Tapos Coke Zero sa Shell, 45 lang. Tapos yung food namin, 399 yung bulalo. Tapos dalawang rice, 25 ang isa. 449, tama ba? Yun lang. Biruin mo sa halagang 13 plus. Nakapag-ride na kami, nakapag-date pa kami. Alam nyo mga kagala, hindi naman mahalaga yung fine dining, hindi naman mahalo yung mag-staycation. Basta lagi lang tatandaan ko ano yung gusto nyo parehas. Katulad nito, gusto namin mag-ride kaninang dalawa, ride kami, di ba? Sa sobrang gusto namin mag-ride, di nga namin alam kung saan kami pupunta eh. Dapat magsiswimming pa kami dun sa may Quezon, yung 30 pesos lang entrance. Pero yun nga, dahil hapon na, kasi siyempre nakakatakot naman bumiyaya ng gabi dun. Hindi katulad dito sa Antipolo, safe na safe. Kasi dahil mong kasabay, saka alam mo marami kang madadaanan na bahay-bahay. Dun kasi talagang liblib. Siguro, ma-advise ko, pag mga 3 kayo, 5 kayo, mahirap kasi dun masiraan, maplatan. Talagang mag-overnight ka dun. Pero kung may kasama ka, yun, hindi ka matatakot ma-aberya dun. Yun lang guys. Nga pala mga kagala, sana wag kayong magsawang sumuporta manood sa mga daily vlog namin, mapa motovlogging, daily vlogging, car camping vlog, kung ano-ano man maisip namin, basta naisipan namin mag-vlog, gagawin namin. Ginagawa naman namin yung best namin. Pagpasensya nyo lang kasi bago lang kami nagbablog. Sabi nga, step by step, lahat naman natututunan, hindi naman yun agad-agaran. Kaya lang naman namin nagustuhan mag-vlog para ma-share din namin sa inyo yung mga karanasan namin, yung buhay namin. Tapos kung alam mo yung mga something, kunyari, kung ano bang pinagkakabala namin, camping, kasama yung anak namin, pamilya o friends. Motovlogging naman, 2 kami. Ito yung couple time, bebe time. Namin yan, binabalance namin yan. Like last previous vlog namin, mga ka-church namin kasama namin. Tapos etong Sabado, meron tayong aatinan ng mga dedication, binyag, sa birthday. Ganun yung mga natin ngayong week. Tapos minsan pag walang vlog, alam mo busy, may sa trabaho naman. So paano? Hanggang sa muli mga kagala, sana huwag kayong magsawa. Maraming salamat sa mga nakasubscribe at sumusubscribe sa aming dalawa. Paano? Hanggang dito na lang. Siyempre, idol ko si Boss Reed. Boss Reed!